mag-produce kayo ng sarili niyong so, ibig sabihin, yung inyong mga sariling tenga, yan ang magiging microphone mo habang walang volume. Okay? So, dito na naman tayo para magsalo-salo sa isang piging na walang ibang nag-invite sa atin kundi ang ating Diyos. Praise the Lord! Amen! Bawat sandali na ating buhay, hindi tayo ligtas sa pakana ng kaaway. Sa ating mismong sarili, tayo ay may kaaway. Yun yung ating sarili. No? Kaaway natin ang ating sarili kapag yung gusto ng sarili natin at ayaw naman ng isa pa nating sarili, so nag-aaway yan. No? Yung lumang sarili at yung bagong sarili. Okay? So yung lumang sarili, yun yung nasa mundo. Yung bagong sarili mo, yun yung na kay Kristo. Amen? Amen. Sa hapag ng Diyos, dala natin yung sarili natin. Anong klaseng sarili ang ating dala ngayon? Kaya, kayo ang nakakaalam kung ano ang inyong bitbit pagpunta dito ngayon. Ano man yan, kaya nga tayo nandito para ipaayos natin ang ating mga bitbit sa Diyos. Kung hindi yan ayos, ibigay mo yan sa Diyos. Hayaan mong ang Diyos ang mag-ayos. Pagkat hindi natin kayang ayusin ang ating mga sarili kung sa ganang ating namin. Maliban na ang Diyos ang siyang sumakop sa ating mga sarili, hindi maaayos ang mga bagay na yan. Kung ano man yan, Diyos na nakakaalam at kayo. May mga tao hindi alam ang nangyayari sa kanyang sarili, kaya ibigay natin sa Diyos kung ano ang mga kaganapan na hindi natin maunawaan na nagaganap sa ating mga sarili. Ganun pa man talagang napakabuti ng Diyos, walang hiwaga na hindi niya inihahayag sa lahat ng humahanap sa Kanya. Kaya, ngayong araw na to, may hiwagang magaganap sa taong naghahanap ng tunay na hiwaga. Praise the Lord! Amen! Gusto ko lang po sabihin sa inyo, ako'y walang alam. Ano po? Wala po akong alam. Pero bakit ako'y nandito sa unahan? Kapag nasa unahan ka, ibig sabihin maglilid ka. I-guide mo yung mga taong nakikinig at naghahanap. Ganun pa man, nandito po ako para mag-abot sa inyo kung ano ang inyong hinahanap. Taga-abot lang po ako. Hindi po galing sa akin ang tatanggapin niyo. Maliwanag po. Praise the Lord! Amen! Handa po tayong mga gustong tumanggap sapagkat ayon po sa inyong magiging participation ang inyong tatanggapin. Bantay po sa inyong magiging participation ngayon habang kayo nakaupo dyan. Dyan po manggagaling sa inyong ibibigay sa Diyos, ang tatanggapin nyo rin mula sa Diyos. Amen. Praise the Lord! Amen! Kaya napakahiwaga po na kayo ay nandito sa kabila ng mga kaabalahan na nangyayari sa kapaligiran. Bakit kayo nandito? Anong meron dito? Nandito ba ang kailangan ng bawat isa? Praise the Lord! Amen! Sa isang lugar na alam mo na meron kang mapapakinabang. Hindi ka magsasayang ng oras at panahon mo sa walang kwentang bagay. Kaya sa mga nakarating dito, ikaw na ang sasagot yan kung bakit ka narito. Praise the Lord! Amen! Ulitin ko po, ako po'y walang alam. Ako po'y isang sidlang walang laman. Balit dahil napakahiwaga nga ng Diyos, ako po ay napuno ng laman.
Praise the Lord. Amen. Kayo puno sa akin, kayo po ang makakasaksi habang kayo nakaupo dyan. Okay po, so hindi pa po tayo nag-umpisa. Gusto ko lamang pong i-remind ng bawat isa na nandito kayo, hindi sa kagustuhan mo, kagustuhan ng Diyos yan. Amen? Praise the Lord. Amen. Ano man ang mangyari sa kapaligiran, ano man ang maganap habang tayo nandito, wala sa atin yan. Wala sa atin ang kontrol. Nasa Diyos ang kontrol. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya ang tao nasa presensya ng Diyos ay wala yang dapat ipag-alala. Hindi yan dapat maapektuhan ang nangyayari sa kapaligiran. Panatag ang bawat akbang ng taong kontrolado ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya masaya po ako na nandito sa unahan ngayon at napakahalaga ng araw na ito. Na palagi kong hinihintay kung pwede nga lamang araw-araw ay linggo. Praise the Lord. Amen. Kapiling natin ang Diyos habang siya ay namamahinga. Linggo, yun yung araw para sa atin. Na nasanay na ang linggo nga ang araw ng pamamahinga. Sa piling natin, sa piling ng Diyos kasama tayo. Amen. Praise the Lord. Amen. At kung ikaw isang magulang, nagtatrabaho ka mula Lunes hanggang Sabado, ang linggo ay napakasaya para sa iyo kasama mo ang buong pamilya mo. Kaya nga ang tawag dyan ay Family Day. Bakit sa Diyos wala bang Family Day? At ito yung Family Day natin sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Pamilya ng Diyos. At nakakalungkot lamang isipin na ang mga taong nagbibigay o naglalagak ng araw ng linggo para sa family, para lang sa family. Kapagkat nandun sila sa lugar na kung saan magiging masaya sila. Na makikita ng dalawang mata, masasaksihan nila ang kasiyahan sa pamamagitan ng pangmundong kasiyahan. At nakakalimutan yung pinakamahalagang kasiyahan sa piling ng Diyos, kaya nga tinawag na Family Day with the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya natin palaging inihahain ang mga salita ng Diyos na makakatulong sa ating spiritual na buhay sapagkat wala na tayo sa buhay na kung saan material na bagay ang ating inihinang-tingnan. Kaya pang spiritual panibagong buhay. Okay? Kanina may lumang sarili, may bagong sarili. Yung panibagong sarili, panibagong buhay sa piling ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Panibagong buhay kasama si Jesus. At yun ang dapat bigyang diin ng mga namumuno na. Namumuno na o nangunguna na sa buhay pang spiritual. Ha? Kung paano naging tao si Jesus, sino ang mga ninuno ni Jesus, hindi na yun ang focus natin. Ha? Ang focus na natin ay yung buhay na kaaya-aya na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Amen. Ha? Mas gusto ko yung walang microphone, pero sige lang. Kasi, mas nabibigyan ko ng damdamin kasi yun galing hinuhugot ko yung aking boses sa loob para maiparating sa inyo. Ganun pa man, ito ang gusto ng Diyos. Sige, gagamitin ko na yung microphone. Ha? Makinig lang po kayo kasi may isang bata, okay lang. Kasi ako, naaalala ko, ako ay bata, ay walang muwang sa mundo, kasama ng lola ko, nakikinig habang nagsasalita yung
lingkod ng Diyos, wala naman ako naiintindihan, basta ang alam ko si Jesus ay Panginoon. Yun lamang. Ano? So sa ating mga may sapat na pangunawa na sa salita ng Diyos, napakahalaga. Ano nga ba yung panibagong buhay? Panibagong buhay, kalaban mo yung sarili mo. Yung lumang katauhan mo. Kapag may iniuudyok sa iyo yung lumang sarili mo, yung lumang pagkatao mo, lalabanan niya ng bagong katauhan mo. So maglalaban ang dalawang katauhan sa iisang ikaw. Mahirap bang unawain yun? Nag-iisa ka, di ba? Pero meron kang dalawang katauhan sapagkat maliban na mamatay ka, saka ka lamang makakalaya sa kasalanan. Bakit? Sino dito ang hindi nagkakasala bawat umaga, bawat araw? Pakitaas na ang kamay. Wala. Kaya ang kamatayan, yaan ang kasagutan para ikaw ay mailipat sa kabilang buhay. Amen? Na kung saan ay malayang-malaya ka nang hindi makagawa ng kasalanan. Pero hanggang nabubuhay ka, ang kasalanan ay taglay ng iyong katawang. Nagmana ng original na kasalanan na ginawa ni Eva. Noon pa man, tayo pinalaya na dyan. Noong si Jesus ay napako sa krus at muling nabuhay ng ikatlong araw. Lumaya na tayo dyan. Subalit, pansinin ninyo, lumaya na tayo, pero hindi tayo ligtas sa kasalanan ng katawang ito. Tama ba? Yes, Hindi tayo ligtas. Kapag ang katawang lupang ito ay makalaman nga. Ika nga, nandiyan, nag-uugat ang kasalanan dito sa katawang namamatay. Amen? Huwag kayo maguguluhan, ha? Kasi hinahanapan tayo ng sanlibutan ng pagiging banal. Ika nga ay wala ka ng kasalanan. Hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Uulitin ko. Yung paglaya natin sa kasalanan sa katawang ito ay mawawala lamang kapag tayo ay sumakabilang buhay na. Amen? Amen.